It's a beautiful Monday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Today is May 4, 2026 and we are broadcasting live here at the Albay PIO Net TV dito po sa Legazpi City. This program is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Noel Irosal. And this is an initiative of the Local Economic Development and Investment Promotions Office. And I am your LEDIP officer for the province of Albay, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya. And I'm your host for today. We are also being helped and supported by the Albay PIO. Of course, headed by Sir Marty Gonzalez. Kasama natin dito sa studio si Sir Richard Bobies. Ang aking mga staff sa LEDIPO si Nance, si Nef, at si Grace. And of course, kasama na rin natin today ang ating special guest na magbabahagi sa atin ng kanyang journey sa pagnenegosyo para ma-inspire and motivate namin kayong lahat na magbukas na rin ng inyong mga sariling negosyo at sana dito ninyo sa probinsya ng Albay mapiling buksan ang inyong business. Some may think that this is not the best time to open a business pero marami pa rin po ang nagsasabing wag na daw antayin for times to get better. Kung meron kayong business idea, umpisahan nyo na po agad-agad and who knows, maging successful din naman yung inyong mga business. So bago ko po kausapin ang ating guest sa umagang ito, gusto ko po lamang malaman ninyo kung anong aming mission and vision sa LEDIP office at kung ano-ano po ang iba't ibang servisyon pwede ninyong makuha sa aming opisina. So please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. And we're back sa mga bubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Monday morning po ulit sa inyong lahat and welcome to the 152nd episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. And ito pong programa namin ay bukas po sa lahat ng negosyanteng albayano. Basta po kayo ay compliant doon sa BIR, Mayor's Permit, NDTI po. Kayo po ay welcome dito sa aming programa. Baka po ang inyong istorya na ang susunod naming ma-feature dito sa Ledipo Business Hour, just get in touch with us sa Ledipo Albay Facebook page and pwede na rin po kayong maging guest namin. Once po kayong naging guest sa programa, ang ating mapag-usapan dito ay ipapublish po namin sa isang business magazine. Ito po yung aming first edition ng Ledipo Business magazine. Meron po itong 50 stories. Ito po yung aming second magazine and soon ipapublish namin ng pangatlong magazine, yung 101 hanggang 150 guests namin and si Sir magiging part na siya ng pang-apat namin na magazine. Ayan po. And kapag kami ay merong mga trade fair, kayo po ay mai-invite ng libre
pag may mga pa-seminars po ang PGE, ang Provincial Government of Albay, mapaprioritize po kayong maimbitahan kasi compliant business owners po kayo. And kapag meron din po kaming mga activities and mga let's say pa-seminars para sa mga MSMEs, kayo po mismo ang una namin iimbitahan kasi meron na kaming contact sa inyo. So, kung kayo ay business owner dito sa Albay, just get in touch with us and we will help you promote your business totally for free po. Ayan, sana i-take advantage niyo itong platform na ito ng Capital po. So, ayan, i-welcome na po natin ang ating guest sa umagang ito. Siya po ang founder and chief executive officer ng isa pong family corporation na may pangalang Albay West Coast Sustainable Innovations Incorporated. So, good morning and welcome to the program po, Sir Genesis L. Fabria. Siya po ay taga Uwas Albay. Ayan, good morning. Welcome po. Good morning po sa lahat ng nakikinig. Good morning po. Ayan, good morning. So, sir, kwentuhan niyo po kami kasi kami ni sir pala ay nag-meet na dati sa isang pa-training ng DTI. Ano nga po yun, sir? Yung una nating meeting, yung sa exports. Ayan, usapang exports. Nag-meet na kami doon. At nung time na yun, meron si sir na ibang business na ini-introduce. Pero ngayon, ibang business ang ating pag-uusapan. Ano, sir? So, tell us about this Albay West Coast Sustainable Innovations. Paano po ito nabuo? Opo. Si Albay West Coast Sustainable Innovations Inc. po, gaya ng sabi ni ma'am kanina, it's a family corporation. Ito po ay binubuo naming pamilya. And ito pong company na dinevelop po namin, composed po siya ng maraming mga sangay ng negosyo. And ang isa sa mga pinaka-proud po kami na negosyo po is yung negosyo po sa pag-extract po ng essential oils tsaka ng mga cosmetic products. I see. Opo. So, parang organic po ito. Parang ganon. Opo, ma'am. Minanufacture po siya ng natural na proseso gamit po ang mga natural na mga sangkap. Natural na mga sangkap. Opo. So, less chemicals, much better para sa mga consumers. Ano po? Yes po. So, sabi niyo family po ito, ano? So, sino po ang nag-conceptualize yung business? Yung unang nakaisip na ito ang gawing negosyo? Ako po, ma'am. Ako po kasi, ma'am, I'm a chemical engineer by profession. Okay. Opo. So, yung idea po, ma'am, ng pag-extract ng essential oils, actually, nagmula pa po siya nung estudyante pa lang ako. Oo, kasi nung college pa po ako as an engineering student, nag-develop po kasi kami ng parang essential oil extractor na kayang makapag-extract. Yes, ng machine po. From the dagta ng pili. Opo. Okay. Ang tawag po sa kanya ay LME. LME. Bakit po yun ang tawag sa kanya? Ayun po yung yung parang scientific po talaga na tawag na, nung essential oil na galing po mismo sa dagta ng pili. Opo. Tapos ngayon, malaki po kasi yung potential ng LME sa loob at labas ng bansa. Ginagamit po siya as an ingredient para sa mga cosmetic products, ginagamit po siya as an ingredient para sa mga pabango, at ginagamit rin po siya, ma'am, para sa mga diffusers. Kung familiar po kayo, yung ginagawang kumbaga pabango sa mga pampabango ng mga sasakyan, ng mga sasakyan sa bahay. Correct po. Opo, ma'am. Tapos ngayon po, fast forward for a couple of years, nagtrabaho po kasi ako muna sa isa sa mga corporation. Of course, as an engineer, as a consultant, as a specialist. Ngayon, nung pandemic po kasi, ma'am, kinailangan kong umuwi dito sa atin, sa Bicol. And dito na po na conceptualize yung pagbuo ng family corporation. And dito na rin po na naisipan na ipagpatuloy yung inisyatiba na gumawa ng mga produkto na yari po sa mga essential oils, lalong-lalo na po sa LME. Opo. Ayun, LME. Ang LME pala ay yung nakukuhang essential oil. Tama po ba yung pagkakaintindi? Opo, tama po, ma'am. Sa dagta ng pili. Sa dagta ng pili. Opo. LME pala ang tawag doon. So, yun na rin ang ipinangalan nyo po dito sa product. LME Opo. Cool. Ito hawak ko ngayon.
moisturizing lip balm. Opo, lip balm. Ayan, lip balm na gawa sa dagta ng pili. Correct. Tama. Tama. Ang galing, no? yung pili, ang dami palang kayang gawin. Hindi lang siya yung kinakain natin na snack na paborito ng lahat, kundi isa pala siyang important ingredient pagdating sa mga ganito, cosmetic products. Correct. And may mga dalang sample dito si Sir like this. Lip balm. Sige, kwentuhan niyo po kami kung ano itong lip balm na gawa sa pili. Opo, ma'am. Ito po, ma'am, na lip balm. Siyempre, yung lip balm ginagamit siya para to moisturize your lips. Pero yung active ingredient po dito na ginamit namin is yung Elemi Essential Oil kasi marami siyang benefits pagdating sa skin. Actually, maraming mga promising clinical trials that can ascertain yung mga effects niya po, na magagandang effects niya po sa skin. And we are very much proud to champion yung pag-develop po ng mga iba't ibang products na yari po sa Elemi. Katulad na lang po ng mga sabon na meron din po kaming sample po dito, mga car freshener, mga salves, tsaka mga aromatherapy rollers. For sure, familiar po yung mga manonood siguro, ibang manonood natin sa mga inhalers na galing Thailand. Ay, favorite ko yun. Opo. Opo. So, nako, ayan, may dala tayo. Yan, nako, switch na ako dito sa organic. Hindi kayo magsisisi. Actually, Oo. pinormulate po talaga namin siya in such a way na magugustuhan po ng mga Pilipino. Meron pa kaming pampatulog, meron sa yung congested na ilong, kunwari meron kang sipon or meron kang allergy. Meron din po kaming dinevelop na para sa mood naman, kung sakali meron medyo pangit yung mood mo sa trabaho or sa school, pag-isip mo, bad mood ka. Bad mood ka, pwede. Pag-lift ng mood pala din ng mga pili extracts na yan. Ano, nakakatuwa. Nakakatuwa, ma'am, talaga. Kaya, sa totoo lang, ma'am, sa tingin ko, napakaswerte po nung probinsya natin. Dahil meron tayong pili tree. Meron tayong source. 90% ng pili sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas at 90% ng pili sa buong Pilipinas ay matatagpuan naman sa Bicol region. So, yun, isa sa mga kumbaga ni-leverage namin na resources is yung overabundance ng pili po dito sa probinsya po natin. Yes, tama. So, swerte tayo talaga dahil merong pili na mahahanap sa maraming lugar dito sa Albay. Opo. So, nakakatuwa naman ito. And bakit po, ay hindi lang tayo, no? Marami na-discover na rin ang ingredient ng pili talaga sa mga cosmetics. Opo. And swerte po na iyon talaga ang background mo, no? So, yun talaga yung pinag-aralan mo. And ginamit mo yung pinag-aralan mo talaga para sa business, no? Parang mas madali kasi yung kung magbubukas ka negosyo, yung merong alam ka na talaga. And bilang chemical engineer ka nga, sabi niyo po, ano. Opo, so, nakakatuwa na, ito mga soap na dala ni Sir na mga sample. May kombucha. Tama po ba? Handcrafted soap, hydrating, purifying, revitalizing. Iba-ibang kulay ang sabon na dala dito ni Sir. May vitality, cooling, purifying, and revitalizing ulit. Activated carbon. Maganda to. Marami na akong narinig na mga advantages nito. So, exfoliating and revitalizing din siya. Moringa and papaya na nasa soap. Wow. And iba-iba yung design ni Sir. No? And then, Roselle hibiscus. Ang hibiscus most Gumamela siya. Gumamela, yun. And then turmeric and honey. Ayan na, ang cute-cute. Parang ano talaga? Ano tawag dito? Honeycomb. Honeycomb. Oo, yung design ng kanyang sabon. And mabango. Mga mababango. And ano po siya? Parang compact na compact. Opo. Ano yung ayan, parang hindi siya agad matutunaw, parang matagal mo siyang magagamit. Ang galing. And how much naman po yung ganitong sabon, Sir? Yan po, ma'am. Yan po yung mga artisanal soaps po namin, ma'am. Cold process po siya ginawa, meaning natural yung proseso ng paggawa ng mga sabon na yan. And binibenta po namin siya sa halagang 185 pesos lamang po.
185 pesos. So, mga gaano katagal ang isang bar na ganito po? Pag kunyari, everyday use. Siguro ma'am, aabot siya ng mga 1.5 months. Wow, ang Opo. tipid na nun, ano? Opo. Kasi, tingnan mo, ang tigas-tigas. Parang hindi agad siya matutunaw. And then, napaka ganda pa ng mga ingredients ng soap. Opo. So, ang cute-cute din itong yung mga minention mo kanina na diffusers. Ito yung pwede mong isabit sa room, sa aircon, sa sasakyan, Sasakyan. para maging mabango. Ang cute-cute ng design, no? Ang gaganda. Ayan. How much naman po ang isa nito? Ang isa po niyan ma'am is 200 lang po. Yung And syempre, inaamoy natin ito, no? Nilalanghap natin. So, might as well, kung maglalagay ka ng diffuser, yung natural na ang ingredients Opo. na gamitin natin para mas healthy siya. So, meron na dito. And nakaka-proud na isang albayano ang nakaisip na gawin ito using yung abundant naman talaga na source, which is pili. So, meron pa ibang products dito, sir. Ano po ito, sir? Yan ma'am, mga essential oils po yan ma'am. Yan po yung pure na extract mismo ng elemi, ng citronella, tsaka ng guava leaf. Yun. Opo, yan po yung mga ine-export po namin ngayon ma'am sa Paris. Wow! At nag-export na sa ibang bansa si sir, nakakatuwa at nakaka-proud naman. Isang albayano ay nakakarating na ng ibang bansa ang negosyo. So, elemi, pili, essential oil. Opo. Alam na natin yon. And then, citronella na alam natin na pang taboy ng lamok. Correct. Ano pa po yung ibang use ng citronella aside from that na alam ko? Ma'am, hindi lang po actually lamok yung tinataboy niya, pati yung mga ibang mga kulisap din. Oo. Kaya siguro kung medyo maulan, pwede mong Ilagay i-spray na. yung Oo. yung mga citronella sprays po sa sa katawan paligid, nyo sa katawan. para hindi Mm. po dumikit yung mga kulisap. And aside from that, ma'am, napakagandang ingredient po rin ng citronella sa cosmetic. Kasi I meron see. siyang magandang effect din sa skin. I see. And then guava, alam naman natin na pag Opo. guava, very rich in vitamin C at marami pang nutrients ito. So Opo. ano pa po, aside from vitamin C, ang benefit ng guava leaf extract natin na ito? Actually, ma'am, yung guava, nakakaganda rin siya ng mood kasi maganda yung amoy niya. And aside from that, meron din siyang mga antimicrobial properties, mga antifungal properties na nakakatulong na mas maging healthy po yung ating skin. Okay, so 300. And then itong 300 yung citronella. Yung guava leaf, bakit po medyo mataas ang price nito? Nako, ano kasi yan ma'am, para makakuha ka ng kakaunting guava leaf, kailangan mo ng sobrang daming dahon para makakuha ka lang ng kakaunti. Kaya medyo pricey po siya ma'am. Medyo pricey. Premium po kasi yung Oo. niya, yung grade niya po. So ito, 300, ito more than 1,000 kasi maraming dahon ang kailangan para makakuha ng, tapos konting extract lang. Opo, konting-konti lang po yung nakukuha. So, parang napakapuro nito ay nakasil pa. Pero naaamoy naman, mabango talaga. Opo. And then yung elemi, of course, wala siyang price. Pero, ayan. So, ida-drop mo lang po ba ito ang paggamit nito? Opo ma'am, sa diffuser, kung meron po kayong parang maliit na Super umiilaw-ilaw. concentrated ito. Opo, sobrang siguro mga 3 patak hanggang 5 patak lang po. Pwede na. Ayan. Ito yung sinasabi ni sir na massage oil. Massage oil po. Na nakaka-relax. Yung pag may mga anxiety tayo dyan, marami tayong masyadong iniisip at hindi tayo makapag-function ng maayos. Ito ang kailangan natin. Ito yung mga ganito. Na Opo. magpamassage tayo at gamitin natin itong mga essential oils dito. So, Tranquil Rest Massage Oil for calm, restful nights and relaxation. Ito naman, Floral Romance na may sensual connection and radiant intimacy. Para naman sa mga naglalabing-labing pala ito. Nakakatuwa ang produkto ni sir. Ang daming gamit. And then ito naman, muscle relief. Ayan. So, for deep muscle relaxation and recovery. Iba-ibang design, iba-ibang timpla para sa iba't ibang kailangan natin Opo. sa ating katawan. Ang dami nyo ng products, sir. And sabi nyo,
mag-export na din kayo nito. Ito yung gusto ko, yung mga sisinghotin natin, mga inhaler. Nako, parang hindi yata ako mag-i-exist o mabubuhay sa isang araw na wala akong ganun. Kasi, ayan, minsan, kailangan ko para ma-relax ako. Ayun, so, cooling, respiratory support, uplifting, and energizing, deep sleep and relaxation, outdoor protection, and freshness. Wow, ang dami. Ang galing-galing nyo po, sir, para magawa nyo itong lahat ng produktong ito. At meron pa kayong balms, tama Opo, po ba? mga salves po. Ayan, ano po tawag nyo dito? Mga salves po or balms. Pwede. Balms, ayan. Breathe well, aromatherapy, salve pala. Salve po, opo. Salve, S-A-L-V-E. Kala ko salve, salve pala. Ayan, so, skin soothe, breathe well, muscle ease, and stress relief. Ayun, kompleto, lahat na kailangan mo nandito. So, may page po ba kayo or paano po sila makakabili itong products ninyo, sir? Opo, makikita po ninyo yung mga products po namin sa Shopee account po namin, sa AWCS Innovations sa Shopee. Type nyo lang po. And AWCS. meron din po kaming website na ako din yung gumawa kasi very lean kasi yung company namin. It's www.awcsinnovations.com. Doon nyo po mabibili yung mga items po na na-mention po ni Ma'am kanina. Ayan. So, Shopee, ang dali-dali. Halos lahat tayo marunong na mag-order sa Shopee. So, AWCS sa Shopee at makikita niyo na lahat ng information dito sa mga nabanggit ko na products. Ayan. So, si Sir, na-shop sa pandemic, nag-isip ng produkto na pwedeng ibenta, and dahil chemical engineering graduate siya at meron siyang alam sa pag-mix-mix ng mga chemicals and marunong mag-extract o may na-discover na siya dati pa na extractor, kaya naisipan niyang gawin itong negosyo na ito. So, exactly what year po ulit nag-start itong business, sir? Nag-start po maging incorporation po kami noong May 2023. Opo. So, pa 3 years na rin po Pa ngayon. 3 years, opo. Nag 3 years na po kami sa awa po ng Diyos. Ayan. So, na-conceptualize nyo, why not? Let's start with a business na ganito po nga. Anong tawag dito in general po sa mga products na ito? Aromatherapy products. Aromatherapy products. So, let's start an aromatherapy product business. And then, magkano po initial capital ninyo nun? Naku, maliit lang ma'am yung initial capital namin. Siguro mga, hindi naman lalagpas ng mga 50,000. Opo. Hindi lalagpas sa 50,000, makakapag-start ka na ng ganitong negosyo. So, ano po yung mga basic na kailangan ninyo para makagawa po ng ganitong mga produkto? Opo. Siyempre ma'am, kailangan natin yung mga equipments or yung mga lalagyan ng sabon, for example. Yung Molders. Yung mga molders, mga ganon. Yung mga mixers. Yung mga lalagyan ng, yung mga containers po kung saan ilalagay yung mga oils. Tapos, aside from that, syempre, kailangan mo ng technical know-how. Dapat marunong ka kung paano mo siya gawin, i-formulate, i-systematize, etc. So, hindi sapat na meron ka lang kapital, dapat marunong ka rin gumawa. Yes, marunong gumawa. And maraming testing ito, di ba sir, bago mangyari. Yung hindi pwedeng may mixer ka lang tapos may knowledge ka dun sa pag-extract, okay na yon. Hindi. Marami pang pagdadaan ng proseso, like ito-test mo muna siya, nakaka-allergy ba to, okay ba yung formula, and paano nyo po ginawa lahat ng yun, sir? Nako ma'am, mahaba-haba ring proseso po I can imagine. Opo. Maraming tama po yung sinabi nyo, marami pong trial and error, marami din pong siyempre marami rin kaming beses na nagkamali, pero ang importante, natututo tayo sa bawat pagkakamali na ma-experience po natin para tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa ng mga makabuluhang mga produkto po. Opo, ayan. So, nakakatuwang isipin na tsinaga mo talaga itong negosyong ito na, yun nga, may knowledge ka na, and then,
mahabang proseso pero hindi ka nag-give up. Ano yung secret mo doon, sir? Kasi di ba minsan parang sa trial and error stage pa lang marami na nagko-quit. Parang ayoko na. Napaka-komplikado. Ang daming kailangang i-comply at gawin. So ano po yung naging sikreto mo as a business owner para kahit medyo mahirap, medyo challenging, sige, tuloy ko lang, diretso ko lang. Opo. And then saan ka po nag-seek ng help, sabi nyo nga, para ituloy-tuloy nyo pa rin po yung kumbaga concept mo or project mo na nasa isip na ito yung Opo. gawin kong negosyo. Sino yung mga nakatulong sa'yo? Saan ka kumuha ng extra knowledge para maging successful eventually at nakarating ka dun sa point na ilo-launch mo na siya and i-offer mo na siya sa public? Opo. Thank you, ma'am, sa napakagandang tanong. Siguro, I would also like to take this opportunity para pasalamatan po yung aking pamilya. Sila po talaga yung haligi ng aking pagsusumikap at sila rin po yung inspirasyon ko. Sila yung nandyan palagi para i-encourage ako. Nandyan yung suporta financially, tapos spiritually na din po. At hindi ko po siya mairaraos or hindi ko siya ma-i-execute kung hindi po dahil sa suporta ng pamilya ko. Yes. And aside from that po, siguro one of the things na gusto ko rin i-share is kailangan kailangan i-inspire mo lagi yung sarili mo to move. Kung may problema, kailangan isipin mo lagi kung bakit ka nagsimula, kung ano yung mga inspiration mo, yung goal mo. Ako naman, isa sa mga primary goals ko po talaga moving forward is yung paano makatulong po sa komunidad. Kasi kami po, nagtayo po kami ng negosyo para tulungan po yung community po namin na mabigyan po sila ng opportunity in the form of employment. Yes. Aside from that, syempre pagpo-promote po ng pili, ng LME para mas lalong ma-promote po yung local economy. Tama. Opo. And aside from that, mabigyan din po ng, kumbaga, may share din yung inspiration sa ibang tao para sila din po mismo magsumikap din para maiangat din po yung mga sarili po nila. Opo. Kumbaga, tulungan. Yung parang, you open the business to help other people and at the same time, you also expect them naman to do din what they do, to contribute at para sabay-sabay umangat lahat. Tama po. So, maganda yon. So, pag nag-i-expand ang business, pag lumalaki ang business, mas maraming na-i-employ, mas maraming natutulungan ng isang negosyante. And parang giving back to the community na rin yun. And then, syempre, kapag ikaw ay isa sa mga na-employ ng mga negosyante, tulungan din natin sila, bigay din natin yung best natin para lahat-lahat ay maging successful. Ayan, nakakatuwa. And yun na nga, sir, yung family mo, sabi mo, katulong mo dito. And ikaw po ba ay nag-training din sa kung saang agency o paano mo pa mas inaral para ma-perfect yung formula nitong iyong mga products? Sa pagninegosyo naman po, actually nag-aral po ako ng Masters in Business Administration din po sa Ateneo de Manila University. Malaking tulong din po siya kasi unang-una sa lahat, yung bukod sa knowledge sa pagninegosyo, doon ko rin na meet yung mga tao na makakatulong din sa akin kung paano gawin ito, kung paano i-execute yung ganyan. So, ayun po. Nagkaroon ka ng connections. Nagkaroon po ako ng mga connections. Tama po, ma'am. Aside from that, ano po kasi, ma'am, mahilig po kasi ako mag-aral. Kumbaga sa free time ko, hindi po ako nag-aaksaya ng panahon. Nag-e-enroll po ako sa mga different courses about cosmetic, about aromatherapy, mga ganyan. So in a way parang sharpening the saw. Parang pinapatalin ko lang din po yung yung aking mga abilidad para mas lalo pa po ako makapag-develop ng mga produkto na magbe-benefit po ang marami. I see. Opo. Okay. So, yung naman,
learning, hindi naman yan, unlimited naman yan, ano? Correct So, po. nasa tao na lang yan kung gusto mo pang mas pag-igihan yung ginagawa mo. Mag-aral ka na mag-aral kasi unlimited din yung source ng knowledge. So, yun nga, dapat masipag ka din, ano? So, kagaya mo, sir, nag-masters ka pa talaga para gumaling ka doon sa plano mo sa buhay na gusto mo maging negosyante. So, mag-aaral pa ako. Nakakatuwa yung ganon. So, maraming tumulong sa'yo, no? Sabi mo nga, nagkaroon ka ng connections. And importante yun sa isang business owner, yung marami kang connections talaga. And you expose yourself sa mga groups, mag-join ka ng mga, yun nga, doon tayo Opo. nagkakilala, di ba, sir? Sa seminars. Sa seminar. And then, Opo. lalawak yung connection. So, pwede mong i-introduce yung idea mo and then makakuha ka rin ng idea from other people. So, ang galing-galing ng ganong diskarte. So, ngayon, sir, paano nga ba, di ba? Malay mo, meron naman dyan na may talent din sa paggawa ng ganito and then di lang din talaga alam kung paano uumpisahan. So, ano yung pinaka-challenging part dun sa pag-formulate ng ganitong mga products, sir? Siguro po pinaka-challenging na hindi naman na very challenging for me is yung number one, yung technical know-how kung paano siya gawin. Kasi sabi ko nga po, yung process, yung mga ingredients po kasi niyan, nakikita lang din sa kumbaga nabibili sa store, ganyan. Pwede Opo. na. May mga booklets na rin Opo, ng, may ng mga ingredients. may mga information. Pero yung mga ratio, yung kung paano yung tamang pag-mix ng mga ingredients, Andun ang secret. Opo. Yung proseso po mismo, kailangan Proseso. very systematic, very precise, very accurate. Para rin po Opo. itong baking. Ang baking kasi 'di ba, parang eksakto dapat yung proseso tama, yung pasunod-sunod, Opo. yung timing, yung may isa lang na magkamali doon, sira na ang produkto. Tama po kayo, ma'am. Ganon din po ba sa mga ganitong products? Opo. Kasi kailangan din siyang pag-isipan at kapag magkamali ka lang sa mga ratio ganyan, pwedeng masunog yung balat mo. Wag naman sana. Wag naman, oo. Wag naman, pwedeng At yun yung ma-irritate. iniingatan natin Opo, yun yung sa iniingatan ganitong natin. business. Kaya Oo. kailangan talaga na matuto tayo kung paano gumawa ng mga tamang proseso. At aside from that po, kailangan inaaral din natin or inaalam din natin yung mga nararapat na mga ingredients para po sa ating mga projects. Yeah. Dapat kinikilala po natin yung ating mga supplier, inaaral din natin kung paano yung proseso nila para sakaling magkaroon ng problema, naandyan yung knowledge mo para makapag-source ka ng iba or makapag-suggest ka ng mga corrections along the way. So, Tama. ganun po. And since ina-apply nga sa skin yung ibang products, ini-inhale natin ganyan. So, malaking consideration din yung may mga sensitivity sa mga ingredients. So, Correct. parang pag gumagawa ka nito and nagpo-formulate ka nito, number one mong i-consider yun, And important din ba yung labeling sa ganitong negosyo? And yung sasabihin mo talaga kung ano yung mga ingredients para kapag merong may allergy doon, aware na po sila. Opo, napaka-importante nun, ma'am. Buti na include nyo po yun sa kasi dapat sa labeling din po kasi na ilalagay din po natin diyan kung sino yung mga kung anong age group lang dapat ang pwedeng mag-apply nito. Tapos kung ano yung mga allergens or yung mga ingredients na pwedeng makapag-cause ng allergy sa iba't ibang tao. Kunwari meron silang allergy sa sa nuts or sa kung ano man na mga ingredients. Tapos dapat effective din po yung paglalagay natin ng labeling para yung message po ng product na i-convey natin or na iparating natin sa tamang audience po. Tama. Lalo yung mga ini-inhale kasi may mga baga gayan sa bata Opo. na very sensitive na hindi pa sila pwede nung mga certain ingredients ng product natin. So, kailangan merong warning din siguro, Para Opo. sa mga parents bawal ito sa bata. Kasi usually, minsan, yung mint hindi pa pwede sa mga particular age group. Opo. So, pinapakita po dito sa screen natin yung inyong parang manufacturing area. Saan po ito located, sir?
Located po siya, ma'am, sa Badian, Uwas, Albay. So, siya po yung part ng Uwas na nasa may coastal area, sa may Albay West Coast. Kaharap lang po siya ng Burias Island. Ayan, Burias Island, facing Burias Island, Albay West Coast, meron ng ganito. And nakikita natin mga kababaihan ng mga nagtatrabaho sa inyo, no? So, napakaswerte nang nandyan sa Albay West Coast at meron na si Sir na ganitong, paano po ba natin yan? Planta na po ba yan? Na matatawag natin? Mini plant po siguro, mini plant, ma'am. ayan. And nag-i-employ na siya ng mga local women natin dyan na siguro mga wala pang work pero may experience, or kung wala may experience, I'm sure natuturuan ng tama ni Sir. And mas nakaka-gain pa sila ng knowledge, no? Habang kumikita sila. And kapag sinuport natin and sinuport itong negosyo ni Sir, itong Albay West Coast Sustainable Innovations, tulungan natin si Sir na ma-promote ito. Kesa yung ibang products na galing sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, unahin natin itong sariling gawa ng isang Albayano po. Subukan natin ang mga produkto, tulungan na rin po natin siya na i-promote ang kanyang negosyo, palawakin natin yung pag-share ng information na meron ng uwas nun na matibay na nakadiscover ka ining mga produktong ini, itong mga products na ito. So, share your love and support to Sir Genesis by sharing this program po on your own Facebook pages and channels and sa mga groups po para mas maraming makaalam na may ganito na talagang in-offer ang isang Albayano dito sa ating lugar, di ba Sir? So, nakakatuwa na they are available na sa Shopee. So, ibig sabihin nun, buong Pilipinas pwedeng bumili, pwedeng mag-check ng kanilang mga produkto. Meron na rin silang website. And, ano pa po bang mga apps ang meron kayo para ma-check nila yung products? Facebook po ba? May page Facebook, kayo? Instagram po, Instagram? Opo. Same po, AWCS. Same din po, opo. Ang pangalan. So, Facebook, Instagram, check nyo yung mga produkto nila. And, try nyo umorder 1, 2, 3, or 4 na products. Ang gaganda na nabanggit ko na kanina yung mga benefits ng mga produktong ito. And, bago tayo bumili dun sa iba, unahin muna natin ang sariling atin. Subukan natin. Tingnan, ayan no, sana nakikita ninyo in person. Ang tigas ng soap, and amoy pa lang alam mong organic na, and yung ingredients ay purong-puro. So, i-try nyo po ito. Sabi nga, this is more than a month. So, napakatipid na nito. And, ang bango-bango. And, sariling gawa ng isang Albayano. So, nakakatuwa. Ano po yung mga natutunan ninyo as a business owner habang, yun nga, when you started with the less than 50,000 capital, ano po yung mga natutunan nyo dito sa pagpapatakbo ng business na pwede nating i-share sa audience natin? Opo. Nako, ma'am, sobrang dami. Para sa akin, ma'am, yung pagdinegosyo, isa sa mga pinaka-challenging at pinaka-rewarding na profesyon na ng isang tao. Isa sa mga natutunan ko po na napaka-importante sa pagnenegosyo is kung paano makisalamuha sa iba't ibang uri ng tao, especially sa mga empleyado. Since sila yung nagpapatakbo ng negosyo, kailangan mo silang tratuhin ng mabuti, kailangan mo silang alagaan, kailangan mo silang pakinggan para malaman mo kung ano yung hindi mo nakikita sa negosyo. Problema man yan o oportunidad, kailangan tratuhin mo sila ng maayos. Opo. Aside from that, isa sa mga natutunan ko din is kailangan maging matyaga. Matyaga. Kailangan pagsumikapan lahat ng endeavors or lahat ng mga solusyon na hinaharap ng negosyo. And aside from that, siguro isa sa mga pinaka-importanting natutunan ko is you need to think outside the box. Kailangan matuto tayo lumabas sa ating shell. Kumbaga, kailangan natin i-explore kung ano ang nasa labas ng ating comfort zone. Kasi ang mundo, sobrang lawak niyan eh. Nandun lahat ng oportunidad, nandun lahat ng pagsubok din, pero
dapat ma-inspire tayo sa possibilities na pwedeng i-offer niya. And hindi natin siya magagawa kung magkukulong lang tayo sa Kung saan tayo kung saan tayo komportable. Mm-mm. Kaya sa pagnenegosyo, hindi dapat parang sinasarili lang natin. Yung knowledge, hindi dapat inaaral din natin. Dapat nakikinig tayo sa iba't ibang impormasyon, good or bad man yan. So, ayun, dapat kailangan nating pagyamanin din yung ating kaisipan, at we need to think really outside of the box, and we need to continuously inspire ourselves in order to inspire others to do the same. Ayun, sabi nga sa pagninegosyo daw, kapag hindi ka na komportable, umaasenso ka na. Correct. Tama po. Tama, Naniniwala tama. ka doon. Oo, Opo, kasi ma'am. pag komportable ka lang, wala. Hanggang dyan ka lang. Pero kapag may mga panibago ng challenges, may mga panibagong problema, think of it daw as a happy problem. Kasi ibig sabihin, umaangat ka na. Kaya medyo na meron ng challenge. Umaangat ka kasi parang nag-i-improve yung business kapag ganun daw. Sabi nga, di ba, sir? When the going gets tough, only the tough ones gets going. O, diba? Diba? Kapag hindi ka tough, wala na. Sorry na, close ko na business, ang hirap na eh. Pero kapag, yun nga, matatag ka, may pasensya ka, and may lakas ng loob ka, kahit mahirap, you will go and still push para umunlad ka pa ng umunlad. Ganda-ganda sinabi ma'am. ni sir, diba? Parang, oo nga, kahit mahirap, sige, go lang. And then, mahalin mo yung tao mo. Kasi, and then listen to them, no? Kasi sila yung mga may first-hand information sa mga hindi mo nakikita as the owner, ano? Sila yung talagang sa, kunyari, manufacturing, sa pagbili ng mga products, sa pag-harvest, yung mga problemang pinipresent nila sa inyo, dun ka mag-i-improve kapag nahanapan mo yun ng solution. So, kung hindi kayo open ng mga tao mo, open communication, hindi mo yun maririnig at makikita at magpapile up yung problem sa business. Tama po ba? Tama po. Ayan, nakakatuwa si sir. So, love your staff. Yun. And then, pasensya, haba ng pasensya. And yun nga, napakaganda. Na-inspire ako ni sir. And then, what are your plans pa po for the business? Ngayon, ma'am, tinatry namin mas i-market yung aming mga products. Ngayon, tinatry namin na i-penetrate pa yung ibang mga lugar kung saan hindi pa masyadong kilala yung mga produkto namin. Tinatry namin mag-participate sa mga bazaars, sa mga trade fairs para mas lalo po kami makilala. And aside from that po, ma'am, isa sa mga pinaka-importante din namin ginagawa ngayon is kung paano madala yung aming produkto sa labas ng bansa. Tama. Opo. And saan bansa nyo na po nadala ito? Sabi nyo kanina. Sa France po, ma'am. Sa Paris. Sa Paris. Akalain mo yun, isang albayano, business owner, nakakapag-penetrate na ng Paris, France, ang kanyang mga products. Paano nyo po yun ginawa? Ikwento po natin sa kanila. Nako. Kasi, ma'am, dati, nung engineer pa lang ako, meron akong parang best friend na nag-PhD sa France. Tapos, doon na rin siya nakatira, parang na-naturalize na rin po siya as citizenship niya. Tapos, bring up ko lang yung idea or opportunity about sa essential oils. And sa France daw po pala, isa sa mga pinakamalalaking market ng essential oil, ng mga aromatherapy products. Kaya doon ko naisipan na pumunta rin ng Paris para i-meet siya, para magkausap kami, at para ma-sell ko sa kanya yung idea na, ito, magandang business idea to. Baka naman pwede mo akong tulungan na ma-market ito sa European market naman. Ayun. And very fortunate and very blessed naman ako na naandun yung opportunity to expand in the European market sa pamamagitan nitong aking kaibigan. Connection. Ayan. So, important talaga ang connection pag ikaw ay isang negosyante. And sir, di ba marami tayong kailangan i-comply bago makapagpadala ng mga produkto sa labas ng bansa? Ano po yun, mga yon? At alam ko, challenging ito. Nako. So, i-share po natin sa ating audience kung ano yung mga challenges na yan bago makapag-export
po. Oo, habang sinasabi mo yan, ma'am, muntik na ako mahulog sa kinauupuan I can ko eh. imagine. Nako, oo. Dumaan ka for sure sa butas Sa ng butas ng karayom. karayom. Ano? Kasi ma'am, yung mga essential oils po kasi, hindi yan basta-basta pwedeng Ang daming permits nito. Opo, syempre Oo. kailangan kompleto kang business permit, Mhm. mayor's permit. Tapos ano siya, chemical siya. Technically Mhm. chemical pa rin siya. Yes. Kahit nasabihin natin na galing siya sa nature, Natural. Mhm. natural. So kailangan mag-undergo ka pa ng compositional analysis. Chine-check yan Chine- overseas. Opo, kasi Mm-mm. yung compositional analysis, malalaman mo kung ano yung nilalaman Mhm. ng mismong chemical itself. And Tama. may bayad yun, ma'am. Oh my God. May Sige bayad po. yun. Magkano po yung inabot nito, sir? Nasa 12,000 din yung testing ng testing pa lang. isa. Testing pa lang yun, ma'am. Oh my God. Ng Oo. isang product? Ng isang product. Oh my God. So kung Oo. 10, I can Oo. imagine. Oo. Kaya ngayon, 3 lang muna yung in-export namin. 3 muna. Ano Tatlo po muna. yun? Ano yung in-export nyo yung na? elemi, ma'am, yung citronella, tsaka yung guava leaf, essential oils muna. yung Essential in-export oils muna. Opo. Grabe, 12,000 per product. Kung ganito kalaki, imagine, million na siguro. ano? Darating tayo Oo, dyan, ma'am. darating kayo tayo dyan. So, i-manifest natin Opo, yan. i-manifest natin yan, Oo, ma'am. who knows? So, Opo. ganun katindi. Opo. Para makapasok ka doon sa Paris, France. So, oils muna itong mga to muna for now. Yes, for now, ma'am. Nakapasok na Opo. sa export sa Paris, France. Ayan. And sana soon yung mga sabonin, yung mga sprays na rin, ano? Opo. So, at least, alam mo na kung paano gawin. Correct. And what's ma'am. their first step sa mga gusto rin mag-export dyan, sir? Ano po, ma'am? Yung first step na kailangan First nilang step. gawin. Oo. First step na kailangan nilang gawin, unang-una, kailangan syempre mag-comply sila sa lahat ng mga reportorial requirements, yung mga BIR nyo, yung mga mayor's permit nyo, yung mga DTI, mga SEC, ganyan. Tapos, syempre yung proper labeling, yung kailangan may mga guidelines po kasi yan eh. So, May kailangan, binibigay naman sila na. Opo, may binibigay naman sila. Tapos dapat yung packaging mo maayos, yung hindi nababasag during transit. Tama. Opo, tapos dapat very intentional ka din when it comes to your formulation. Dapat hindi siya yung kumbaga yung level of toxicity, for example, kailangan dineclare mo siya ng maayos. Tama. Dapat ikaw mismo ang magsasabi kung ano yung tamang proseso ng pag-handle nitong produkto na ito. Kaya meron tayong tinatawag na material safety data sheet para kung sakaling magkaroon ng problema, magkaroon ng spill, ito yung dapat mong gawin, A, B, C, and D, mga ganon. Opo. Oo. Ayun po. Medyo And lahat ito madami. nakita ko dito sa labeling mo ng iyong product, no? Alam mo talagang for international standard siya kasi nakalagay dito caution. O, di ba? Ingredients, caution, yung nung sino nag-manufacture, how to use, and then yung intention sa kung paano to gamitin, kasama na rin sa information Opo. ng storage. correct. So talagang alam mo for international market na yung kanyang labeling. Ang husay naman ni sir, pinag-isipan talaga. And hindi lang siya doon, present siya sa halos lahat ng products mo. So kapag nagkamali ka ng gamit, ewan ko na lang, kasalanan mo na talaga yun. Sa lahat ng magandang nabanggit na dito sa packaging pa lang ng iyong product. So nakakatuwa sir na isang taga-uwas ang nakaisip ng ganitong negosyo, and ito nga nag-export na, and sana mangyari nga na lahat ng ito na nasa harap natin ay mai-export na rin ni sir. So aside from dito po sa mga nabanggit ko na mga items for sale, meron pa po ba kayong mga items na for sale na wala po dito sa nabanggit natin? Actually, ma'am, ngayon may mga dinidevelop po kami ng mga new products naman po. More on sa pets. Pets naman. Pets naman. Oo, kasi may Opo. malaking market na ngayon ng mga pets. Opo, correct. So ngayon, nandun pa kami sa research and development stage. Kaya, kumbaga, syempre, gaya nga ng
tamang proseso ng paggawa ng mga produkto, kailangan inaaral mo muna, tinetest mo muna, Yes. minimake sure mo na safe, secured, maganda yung packaging, etc. So yun yung isa sa mga projects na pinagtutuunan namin ng pansin. Aside from that, gusto namin din dagdagan yung mga essential oils bukod sa elemi, citronella, and guava. Gusto din namin magdagdag ng lemongrass, ng vetiver, ng ilang-ilang. So ayun po, gusto namin i-expand pa yung mga produkto na meron po kami sa ngayon. I see. Okay. So, ang pinaka-brand po ng lahat ng ito na products is AWCS po. Tama? Opo, ito pong mga cosmetic, AWC Naturals po yung AWC Naturals. Opo. Yun yung pinaka-brand name Brand niya. name po. Opo. AWC Naturals. Ayun. So, pwede nyo ring i-type din yan para makakuha kayo ng more information about this. So, any advice po, sir, na pwede mong ibigay sa mga gustong maging negosyante out there? Okay. Isa sa mga gusto kong i-advise sa inyo is huwag kayong matakot. Kasi yung iba kasi parang pinapangunahan ng takot. Go lang. Tuloy nyo lang yan. Tsaka normal na nagkakamali ka talaga. Ang importante, ina-adjust mo yung sarili mo. At pangalawa, magtiwala ka rin sa sarili mong kakayahan. Kasi lahat naman naaaral lahat naaaral, lahat na pagsusumikapan. So kung gusto mo talaga maging successful na negosyante, kailangan mo siyang pagtrabahuan at kailangan mo siyang pag-aralan at kailangan mong maghanap ng inspirasyon sa sarili mo at sa ibang tao para patuloy kang magsumikap at hindi sumuko. Ayun, ang ganda naman ng advice ni sir. So sa inyo po na mga gustong magnegosyo, yun, wag daw panghinaan ng loob, wag matakot, go lang pag may idea. Sige na, i-push mo na yan, sabi ni sir. And then, maniwala ka rin siguro talaga sa alam mo at sa kaya mong gawin para dire-diretso, and who knows, 'di ba, makapag-produce din kayo ng mga ganitong produkto out of single idea na meron ka. Sige, push ka na, who knows, 'di ba, maging successful ka din. So, nako sir, thank you very much po. Nabitin ako. Balik ka sir, usap pa tayo. Marami pa sana akong itatanong sa iyo, pero natapos sa yung ating isang oras. Ito na naman tayo, bitin na naman. So, kapag meron ka pa pong mga, sabi nyo nga, nasa process kayo ngayon sa formulation ng inyong pet products. Pag natapos mo na sir, balik ka po ulit dito at yun naman ang ating pag-usapan. And sa inyo po lahat, like I said, kung kayo po ay Albay business owner, originally from Albay ang inyong negosyo and compliant kayo DTI, BIR and Mayor's Permit, wag po kayo mahihiya. Baka kayo naman po ang susunod kong kausapin at ma-feature dito sa Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo program. For free po ito. Di po kami naniningil ng kahit anong bayad. Ito po ay handog sa inyo ng Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor, Noel Irosal, with the help of the Albay Provincial Information Office and of course ang aming opisina, ang Ledipo Albay Office. Ayan po. So, naku sir, bitin. Ang dami ko pang gustong itanong talaga. Pero I'm very thankful po na napagbigyan nyo kami. Nakaka-proud na isang uwas nun ang nakagawa ng ganitong mga produkto. And sana po i-support natin ang kanyang business. I-share po natin ito. I-share po natin itong program na ito sa inyong mga Facebook pages and channels para po matulungan din natin sila na ma-promote ang kanilang business ng libre. Ayan po. So, thank you so much po, Maraming Sir salamat. Genesis Fabia, Founder and Chief Executive Officer of Albay West Coast Sustainable Innovation. Sana po maging mas successful pa ang inyong business. Sana po ay ma-introduce pa natin ang inyong ibang mga produkto. Hindi lang sa Paris, France, kundi sa buong mundo. Who knows, i-manifest natin yan. And let us patronize po Albay local products po na gawa ng mga albayanong negosyante. So maraming salamat po sa panonood, sir. Any last words or message sa ating audience? Una-una, hello sa aking pamilya, sa aking family. And please support our business by checking our products sa Shopee at sa website po namin at AWCS Innovations. At
Magandang umaga po sa ating lahat ulit. Ayan. So, thank you very much. Thank you for watching po. This is Jamie Florence Estrada Ribaya, your LEDIP officer for the province of Albay po, saying thank you for watching and see you again on Wednesday for another business talk dito sa LEDIPO Business Hour. Magnegosyo tayo program. Bye-bye po. Thank you. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. LEDIPO Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. LEDIPO Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.